Magandang araw! Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang ika-23 kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na pinamagatang Pusong Umiibig, saknong 288 hanggang 295. Bago natin simulan, nais ko munang magpakilala. Mabuhay, mahal na! Ako si April B. Cabral mula sa ika-8 baitang Section STE mula sa Doroteo S. Mendoza Senior Memorial National High School. Simulan na natin. Pusong Umiibig. Hindi ko makita ang patas na wika sa kaguluhan ko't pagkawalang diwa. Nang makiumpoknay ang aking salita, anhin mang tuwirin ay nagkakalisya. Nang malutas yaong pagsasalitaan, ay wala na akong kamaharlikaan. Kaluluway gulot, puso'y nadadarang sa ningas ng sintang bago kong natikman. 3 araw noong piniging ng hari sa Palasyon Real na saya may bunyi, ay di nakausap ang punong pighati at inaasahang iluluwalhati. Dito ko natikman ang lalong hinagpis, higit sa dalitang na unang tiniis, at hinulaan ko ang lahat ng sakit kung sa kahirapan mula sa pag-ibig. Salamat at noong sa kinabukasan, hukbo ko'y lalakad sa kruto ng bayan. Sandaling pinalad na nakapanayam ang prinsesang nihag ni Ring Katauhan. Ipinahayag ko ng wikang mairog ng buntong hininga, luha at himutok ang matinding sintang ikinalulunod, magpahangga ngayon ng buhay kong kapos. Ang pusong matibay na himalang dikit, nahambal sa aking malumbay na hibik, dangan ang kanyang katutubong bait, ay humadlang disin sinta ko'y nabihis. Nguni kong ang ooy di man binitawan, naliwanagan din sintang nadirimlan, at sa pagpanaw ko ay pinabaunan ng may hiyang perlas na sa matay nukal. Dumako na tayo sa mahalagang pangyayari. Ang tauhan ay dumalo sa isang marangyang 3 araw na piging sa palasyo ng hari, kung saan siya ay nakaranas ng matinding pagkalito at labis na dalamhati dahil sa kanyang pag-ibig. Habang nasa piging, naramdaman ng tauhan ang matinding panghihina ng loob, kalituhan sa kanyang damdamin at pananalita dahil sa bigat ng hindi natugunang pag-ibig. Ipinahayag ng tauhan ang kanyang pag-ibig, kalungkutan at sakit ng damdamin sa prinsesa sa pamamagitan ng pagluha at pagbuntong hininga. Bagaman, hindi na ibalik ng prinsesa ang pagmamahal ng tauhan. Binigyan niya ito ng kaaliwan at iniwan ng mga luha bilang tanda ng kanyang pakikiramay at pangunawa. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakausap niya ang prinsesang minamahal niya, na lalo pang nagdulot sa kanya ng matinding dalamhati at hinanakit. Talakayin naman natin ang aral at mensahe nito. Ang tulay nagtuturo na ang tunay na pag-ibig ay hindi lagi natutugunan. Ngunit, may halaga pa rin ito kahit hindi ito nagkaroon ng katuparan. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, kundi pati sa sakripisyo, pagtanggap at pag-asa. Kahit hindi natin makuha ang ating nais, may mga aral at alaala itong iniiwan na maaaring magbigay ng kaluwagan sa damdamin at inspirasyon na magpatuloy. Bago tayo matapos, nais ko munang ibahagi ang aking natutunan. Natutunan ko na hindi pala lahat ng bagay na gusto natin ay makukuha natin, lalo na sa pag-ibig. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, dapat mong pahalagahan ang mga alaala at aral na naiwan nito. Ang hindi pagkakaroon ng katuparan ng isang bagay ay hindi nangangahulugang walang halaga ito.
Pero, paano nga ba ito magagamit sa pang-araw-araw na buhay? Maaari kong may apply ang aking natutunan sa aking buhay sa pamamagitan ng pagtanggap na hindi lahat ng gusto ko ay agad kong makukuha. Pero hindi ibig sabihin nito ay dapat na akong sumuko. Halimbawa, kung may gusto kang bagay pero hindi mo pa kayang bilhin, sa halip na maging malungkot, maaari kang mag-ipon o paghandaan ito. Ganoon din sa pangarap o sa pag-ibig. Kapag hindi natupad ang inaasahan mo, maaari mong itong gawing inspirasyon upang maging mas matatag at patuloy na magsumikap. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ako si April B. Cabral. Paalam!